Praise God. So, uh, magandang hapon po sa ating lahat. Ganun din po sa mga sa talent ko ngayon sa online service. Magandang hapon din po sa inyo. Ay, nandiyan ko ba ito sa pagkakas? Amen. Hallelujah. Jesus, salamat Panginoon Diyos na nandito kami Panginoon. Patuloy ko din sa sangkay ng ulan. Naawit ang Panginoon pasalamatan Lord Jesus. Maraming salamat po sa pag-ibig mo Diyos. Na hindi nagbabago Panginoon sa bawat isa. Na ikaw patuloy na kumilos sa bawat isa ulan. Thank you Lord. Sa oras na Panginoon. Patuloy ka namin pupulin sa sangkay ng Diyos. Lord Jesus. Hallelujah. To the darkness, I put your name. To the darkness, you mercy you. Pull me out, lifted me up. I will reach your love. My shame, with my burdens, it's always me down, lifted me up. I will reach your love. Floating heights of heaven, you stepped down to earth. No self-reflection, you gave your life for us. We are amazed. We say no. We have been chased by the power of the cross. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. Your darkness, you leave me whole. In your presence, where I belong. You pulled me out, lifted me up. I will reach your love. From the eyes of heaven, you step down to earth. In no sense perfection, give your life for us. We are amazed. We stand in awe. For we have been changed by the power of the cross. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. How great is your love, yes, God. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us.
will never be a God like you. I love so true. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. How great is your love, Lord. How great, how great, how great is your love. Yes, God, how great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. How great is your love, Jesus. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. Come on, church, how great is your love? How great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love, oh God? How great, how great, how great is your love for us? How great is your love, Lord? Thank you, Jesus. How great, how great, yes, God. How great is your love, thank you, Lord. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. Yes, Jesus, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love, oh God. How great, how great, how great is your love for us. Thank you, Jesus. Holy Spirit, oh God. How great is your love, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. How great, how great is your love? How great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love for us? Great is your love for us. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Oh, great is your love, oh God. We thank you, Lord. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagmamahal, oh God. Salamat, oh God, sa dakilang pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, oh God. Amen. Amen. Hallelujah.
Okay. Good evening po sa bawat isa na nandito ngayon, mga kapatid, kamanggagawa sa Panginoon at sa inyo po mga nasa tahanan. Good evening po, mapagpalang gabi po sa inyong lahat at sa mga kapatid natin nasa ibaing dagat. Naway nasa mabuti pong kayong kalagayan lahat. At sama-sama po tayong muli sa gabi pong ito sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. At patuloy po namin pinag-aanyaya ito pong gawain ng ating Panginoon tuwing Huwebes po. 6 o'clock po nag-start ito pong prayer meeting po at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. So samahan po niyo kami kahit nandiyan po kayo sa inyong mga tahanan. Ano po? At ganun din po kung nagnanais po kayo na magkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong po mga bahay, welcome po. Mag-comment lang po kayo dyan sa comment section po upang malaman po namin kami po ay buong puso, bukas ang aming puso po na maglingkod po sa inyo. Bigyan po natin ng lugar sa ating puso ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos. Kasi sabi po ng salita ng ating Panginoon, ayon kay Juan po, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. So doon po natin mapagkikilala. Bigyan po natin ng pag-ibig, paggiliw sa ating puso ang salita po ng ating Panginoon. So ganun din po tuwing araw po ng linggo, ayan ang pananambahan po sa ating Panginoon dito po sa Christ-Centered Life. Dito po sa Mure Street, ayan ho, malapit lang ho, diretso lamang ho kayo mula dyan sa kanto ng isang fast food po dyan, diretso lamang ho, ayan, di po kayo maliligaw. So welcome po, at sama-sama po tayo sumamba sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay patuloy na nagmamahal sa bawat isa po sa atin. So bago po tayo magpatuloy sa ating babasahin o pag-aaralan ng salita ng ating Panginoon, saglit po tayong manalangin sandali. Pinupuri ka po namin dakilang Diyos Ama sa hapon pong ito o sa gabing ito. Salamat po muli mo kami pinagkatipon sa lugar na ito, maging sa kanilang mga tahanan upang muli po ay matunghayan po namin ang iyong mga salita, ang pangungusap mo po sa amin, O Diyos. Dalahin po namin, Panginoon, ito po ay magbigay patuloy na kaliwanagan, lalo na po sa mga kababayan po namin, O Diyos, na hindi pa po sila lubusan na kumikilala at sumasampalataya po sa iyo. Bigyan nawa nila ng puwang sa kanilang puso, buksan ang kanilang puso at isipan sa iyong mga salita, Panginoong Diyos. Sapagkat ikaw mismo nagwika na mayroong bahagi ng aming katawan na dapat po namin pakainin din at alagaan maliban dito sa physical na ito, O Diyos. Kahit sinabi mo po na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig mo, Panginoong Diyos. At yun nga po, Panginoon, ay para sa aming spiritual na buhay. Ikaw po ang aming tinatanghal at tinataas sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ako po mula kanina po ay galak na galak po ako. Puring-puri sa ating Panginoon. Talagang natutuwa po mula po kanina ng alas 3 kasi mayroon pong ginawang talagang may ginawa ang ating Panginoon po kanina pang alas 3 kaya mula kanina puring-puri na ako sa Panginoon. Hindi ko po mapigilan, Iba talaga yung kamanghamanghang gawa ng ating Panginoon. Kaya hanggang ngayon, pag iniisip ko po talagang napapailing na lang ako walang sapat na salitang maipaliwanag, sa ginawa. Bagamat meron na akong plano, pero nung andun na, plano ni Lord ang namayani, ang nangyari. Isa man doon sa mga plano ko, walang hindi ko na ilabas, kundi, ewan ko, napaka-smooth po ng ginawa ng ating Panginoon, purihin ang Diyos. Iba talaga ang Panginoon kapag siya ay gumawa ng paraan. So sa gabi pong ito, samahan po ninyo ako dito sa aklat ni Mateo. Mateo Kapitulo 1 mula sa talatang 18 hanggang 25. Ito po yung pagkapanganak kay Jesucristo. So, sa susunod na buwan po, malapit na yung Kapaskuhan. Pero hindi pa po tungkol sa Kapaskuhan ang ating pong pag-aaralan sa
gabi pong ito. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo, si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila ikasal o nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. 19, isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. 20, samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. 21, manganganak siya ng isang lalaki at ito ay pangangalan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. 4, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. 25, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Ayan. So ito po hindi na bago sa atin. Ito pong tagpo pong ito, yung pagkapanganak po sa ating Panginoon sa Kristo. So narinig po natin lahat. So, ang pamagat po ng ating tatalakayan ay ang pangalang Jesus, the name Jesus. Ano bang mayroon sa pangalang Jesus? Sa pangalang ito. Bakit po sa dinami-dami ng pangalan, yung Abraham, Moses, Isaac, Jacob, etc., bakit Jesus ang ibinigay ng Diyos na pangalan? Ano nga ba ang mayroon sa pangalang Jesus? So ito po ay inihula ng aklat ni Propeta Isaiah. So yung katulad sa bandang ibaba, nabasa ko natin. Ayan po sa Isaiah chapter 7 verse 14 po. Sabi doon, maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng isang lalaki. So inihula na po yun sa book of Isaiah. Chapter 9 verse 6, sabi pa rin po doon, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki. So doon, lalaki lang po ang binabanggit, walang specific na pangalan. Dito sa New Testament pa lang binanggit yung pangalang Jesus. And then, pagdating sa Bagong Tipan, ayon kay Apostol Pablo sa Galatia chapter 4, Kapitulo 4, talatang 4, sabi doon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae. So, tumutukoy po kay Maria. So, makita ho natin, sa Old Testament, wala pa pong talagang pangalan doon na binanggit, maging yung babae po ang binanggit. Hindi, wala akong binanggit na si Maria. So, nangyari lang ho yun, nagbanggit na ng pangalan sa New Testament. And then, sa Luke chapter 2, verse 11, sabi doon, sinila ngayon sa bayan ni David ang iyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, yung mga anghel o mga pastol, nagpapastol sila, sabi ng anghel, yon sa mga pastol. Then sa chapter 21 ng Luke chapter 2 verse 21, ang sabi doon, at pinangalan ng Jesus ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipaglihi. So tingnan muna natin yung ibang referensya. Then sa Philippians chapter 2 verse 9, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Pangalang Jesus. Pinakamataas, higit sa kanino mang pangalan. Walang katulad, ibig sabihin. Then chapter 10, verse 10, chapter 2 ng Philippians pa rin ano pat lahat ng nilalang na nasa langit, lupa, ilalim ng lupa ay maninugluhod at sasamba sa Kanya. So, yan po ang makita natin yung pangalang Jesus. So, hindi po ibig sabihin lahat ng pangalang Jesus na tao ganun Hindi ito ay nakauukol lamang sa ating Panginoon. Exclusive lang sa Kanya. So, sa verse 1 ng Matthew
verse 1. Sa verse 21, ang sabi ko doon, manganganak siya ng isang lalaki, ito'y pangangalan mong Jesus. Yung kanina ho, bakit sa dinabidani nga ng pangalan, bakit Jesus ang binigay ng Diyos na pangalan sa sanggol? Ano bang meron nga dito? Ang sabi doon, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So sa makatwid po, may kaugnayan sa kanyang misyon na gagawin. Ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanyang mga kasalanan. Kaya ang ibig ko sabihin ng Jesus ay tagapagligtas. So may kaugnayan po, no, yung pangalang Jesus tagapagligtas. Kasi umakma doon sa kanyang gagawin. Parang ano, di ba? Ano ba? Yung panday. Ba't tinatawag na panday? Alam nga namang ano siya, ang gagawin niya gagawa siya ng sirang mga sasakyan. No? So, kaya panday, alam natin gawain ng panday, di ba? Nagpapanday yung mga gumagawa ng ibig sabihin, umaakma doon sa kanyang gagawin, trabaho. So ito pong pangalang Jesus, binigay para doon sa kanyang gagawin. Magliligtas siya. No? So ngayon po, yan po ang ibig sabihin ng Jesus, yamang siya po ang tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng pangalang Jesus, unahin na po natin talakayin ito. So si Jesus ang tagapagligtas na nabasa ho natin at narinig. Ngayon, ang tanong ho, ayan, marahil doon po sa mga bagong sumubaybay po ngayon, bago po sa inyong pandinig ito. So, purihin ang Panginoon. Ganun po kaganda. Yung tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, nalalaman natin po yung dapat natin malaman. So, saan tayo ililigtas? Ayun. Dito sa nabasa natin, actually, ito ho'y sinugo ang ating Panginoon Kristo. Sabi, para sa kanyang bayan lang ho. Sabi ho dito, ililigtas ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. So ito po'y tumutukoy sa bayang mga Israelita. Ano? Subalit, may inasaad po sa banal na kasulatan dahil nga po sa katigasan ng ulo ng kanyang bayan, sabi po do sa Roma chapter 11, marahil po iyon. Dahil sa katigasan ng ulo nila, yung kahabagan ng Diyos ay na-extend po sa ating mga hentil. So ngayon po do sa pagliligtas ng ating Panginoon Kristo ay nasama po tayo ngayong mga hentil. Dati wala, sabi ni Pablo do sa Efeso, no? Tayo mga hentil, nabubuhay tayong walang Diyos, walang pag-asa. Kawawa ho tayo. No? Kung ang ating Panginoon Kristo po ay para sa mga Israelita lang ho na parito, so para sa nangyari po ngayon, kung hindi po natalikod ang kanyang bayan, sila lang ho ang ililigtas niya. Kawawa ho tayong mga hentil. Pero sabi ko na banal na kasulatan, pasamantala lang naman ho yung kanilang pagtalikod at katigasan ng kanilang ulo. May panahon na darating na babalik po sila. Then, so saan ho tayo ililigtas? Ang sabi ho doon, sa kasalanan. Bakit ho tayo ililigtas sa kasalanan? Ano bang meron sa kasalanan? Bakit ho tayo ililigtas dito? Sa isang taong ililigtas, ibig sabihin, nalalagay ho siya sa kapahamakan. Mapapariwara ho siya. Kaya i-rescue ho siya o ililigtas. Kasi kung hindi, matutuluyan ho siya. Sa mga nasusunog na building, bahay, di po ba, nire-rescue ho yung mga natatrap po doon. Pag hindi ho sila nailigtas, sunog ho sila doon. Mapapariwara, mapapahamak po sila. Sabi ho ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Doon ho tayo nais na iligtas ng ating Panginoong Jesucristo, kaya siya naparito. Ano po? Hindi lang ho siya basta isinilang tuwing ito dumarating December 25,
Then next year, pagdating ng mahal na araw, ay mamamatay. Hindi lamang ho iyon isang tradisyon, ano o isang pangyayari. Meron pong ano ho yun, dito, kabuluhan. May purpose po yun kung bakit sinilang at namatay ho ang ating Panginoon Kristo. Maunawaan-nawa ho natin. So maliwanag ho na ang ating Panginoon Kristo lang ang tagapagligtas. Wala na hong iba pa. Maliwanag ho, siya ang isinugo ng Diyos Ama na nilagay sa sinapupunan po ni Maria. At hindi po siya nabuo ng dalawang tao na nag-iibigan. Maliwanag ho. Ano? Siya po ay sa pamamagitan ng Espiritu. Sabi ho dito sa ating binasa. Nabuntis ho, pinagbuntis, pinaglihi sa pamagitan ng Espiritu. Hindi ho sa pamagitan ng dalawang nag-iibigan na tao. Then, so napakaliwanag ho. No? Sa Acts chapter 4 verse 12, sabi ho doon, pakinggan ho natin mabuti ito. No? Doon po, sabi ko nga doon sa mga bago pa lamang ho, nakapakinig ngayon. No? At mamaya ay isesin marahil ng mga kasama natin dito sa mga kaibigan. Tanggapin lang ho natin ang salita ho ng ating Panginoon. Ito ho ang magtuturo sa atin kung paano po tayo magtamo ng kaligtasan na sabi ni Pablo kay Timothy. Ano ho? Tinuturo nito ang daan ng kaligtasan na sabi ho. So kay Jesucristo lamang, pag sinabing lamang, wala nang iba. Walang pwedeng idagdag o kahit may substitute ho. No? Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Aliwanag ho. Hindi ho natin po pwedeng pasinungalingan ho ito o magdahilan pa po tayo. Kasi ganito, ganyan. Marami pa ho tayo kasing ano Alam po niyo, sabi ko nga palagi, yung mga katwiran ho natin, mga dahilan ho natin, sariling pamamaraan, sabi ko doon sa Romans din, hindi nila inibig pamamaraan ng Diyos, bagkus gumawa sila ng sarili ng pamamaraan, sabi ko. Alam po niyo, pagdating ng araw, hindi ho natin maisasabi sa ating Panginoon yan o ipagpipilitan yan Kasi mayroon nga ibinigay ang Diyos para iligtas ho tayo. Ito nga, sabi ko, common sense lang ho. No? Kung po pwede pala na yung iba na po pwedeng maging tagapagligtas, maging yung paging mabait natin, at ano pa man, maging pag-anib din sa mga samahan, pang-reliyon, kung po pwede pala ho yun na makapagligtas sa isang kaluluwa sa kapahamakan sa impyerno, abay, nasaan ho ang ating common sentido? Bakit ho kaya ibinigay pa ng Diyos ang kanyang anak? Para saan yun? Ito, hindi po ako nagsasama ulit-ulitin ito kasi napakahalaga po nito Bakit pa ibinigay ng Diyos ang kanyang anak? Para saan yun? Ba't siya namatay? Para saan yung kanyang kamatayan? Basta na lang ba siya pinatay ng ganon? Na walang dahilan? Meron ho. At yun nga ho ay para iligtas ho tayo. Ngayon, sabi nga ni Apostol Pablo, kung ako'y ariing matuwid sa pamagitan ng pagsunod ko sa kautusan, sabi, walang kabuluhan kamatayan ni Kristo. Tama nga naman ho si Pablo. Ilalagay naman ho sa ating mga pangatwiran, kung po pwede pala akong maligtas dahil ako ay mula isinilang, ito ng aking nakamulatang reliyon, naanibang reliyon, mabait ako, lumaki akong mabait. Kung po pwede po pala makapagligtas yun, walang kwenta ang kamatayan ni Kristo. Niwawalang kwenta ho natin ang ginawang kaparaanan ng Diyos patungkol po sa kaligtasan. Pag ano po ito parang paghamak po sa ating Panginoong Diyos. Nakita niya ang tao mapapahamak Tapos tayo aayawan natin yung ginawa ng Diyos. So napakaliwanag ho, So hindi ibang pangalan, hindi pangalan ni pastor, pangalan ng ministro, hindi rin ang pangalan ng isang leader ng simbahan o yung pinakamataas na leader ng simbahan, o mismo ang simbahan po
o reliyon, hindi po makapagliligtas ho sa atin. Hindi ho. Maging ang ating mga mabubuting gawa, sabi ko ng banal na sulat ni Apostol Pablo. No? Siya na ho mismo, isang magandang halimbawa po, si Apostol Pablo mismo. Ito ho, siya na ho nagpapatotoo, siya mismo noon. No? Siya ng pinakamasama, sabi ho, nasa kanya sarili. Pero pinahabagan siya ng Diyos. Hindi siya maililigtas ng kanyang pagiging pariseo, marunong, pagsunod sa kautusan. Walang halaga ho niya lahat na yun, ang sabi. Lahat pala yun, basura. Kala ko yun na yun. Higit pa ba tayo kay Pablo? Eh, sabi nga niya, kasi sa mga kasing edad niya, angat siya. Eh kung ikukumpara natin sarili ho kay Pablo, eh baka wala pa ho tayo sa kalingkingan niya. Pero sinabi niya, lahat na pinagmamalaki ko noon, na akala ko, yun, ganun ako titiginan ng Diyos. Tanggapin na matuwid. Sabi, pagsunod sa kautusan, walang kwenta pala. Kaya wala akong kwenta lahat. No? So, yan po, maliwanag. No? Si Jesus lamang po. Yung Jesus na isinugo ng Diyos, no? Ama. At sinilang pinaglihi, sinilang ng isang babae, si Maria, hindi ho ibang Jesus na mga nagsisilitawan ho, hindi yan ang Jesus na sinugo ng Diyos. At pangalawa, yung tamang paggamit naman ho sa pangalang Jesus. Ito minsan nagiging palasak po ito magulat lang, madulas lang, pinabanggit. So hindi lahat ho at pwedeng gumamit sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lahat pwedeng gumamit. Kundi lamang may tamang kaugnayan at sumasampalataya sa Kanya. May connection, may relasyon. Yung mga binigyan ng otoridad, ng kapangyarihan, Sa Luke chapter 9 verse 1, nasabi ko doon, tinawag ni Jesus ang 12, binigyan niya silang kakayahan at kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. Yan po yung mga disipulo niya, 12. So sila po ang binigyan ng kapangyarihan. Mark chapter 16 verse 17, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan sa pangalan ko'y. Ito po. Tingnan mo, sa pangalan ko, yan sabi si Jesus, magpapalaya sila ng mga demonyo at gagaling ang may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Sila ho, yun. Mamaya makikita natin kaya hindi basta-basta ho na pinangangahasan na gamitin ang pangalang Jesus. Lalo na ho ngayon sa mga YouTube, ay talamak po ngayon yung mga ibang mga mangangarap kung gamitin ang pangalan natin po yung Jesucristo. Actually, okay lang sana kung ito ay sa kapakinabangan ng mga kaluluwa Kaya lang sa kapakinabangan lang po nila pinepeke yung mga miracle, yung mga signs and wonders, no? Ngayon pa, yun, nabibisto lang po sila. Sa Acts chapter 3 verse 6, ang sabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sabi doon sa lumpo na namamalimos. Sa pangalan ni Jesucristo ang taga Nazareth, lumakad ka. Sa pangalan ni Jesucristo ang taga Nazareth. Kasi marami pong mga Kristo May mga Kristong taga Sabungan, no? Ito, taga Nazareth po ito, hindi taga Sabungan, no? Sabi, lumakad ka, sabi. So, lumakad ho yung yung lumpo. No? Then, nung inusisa sila, no? Sa verse 12, sabi, akala ba ninyo, ito ho, napalakad namin siya sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan, sabi ni Pedro. Yung iba, masyado silang proud, no? Pag pinipilit nilang mapalakad yung isang para yung credit sa kanila mapuri sila at maparangalan. Pero dito sina Pedro, ingat po sila, hindi sa aming sarili. Ang sabi, okay, dahil sa aming kabanalan,
kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Hindi nila inangkin. Kaya ngayon, makikita ko natin ngayon, no? Talaga yung glory sa kanila. Kaya yung tao nakatingin sa kanila. Hindi na sa Panginoong Jesus. Ito, sa Acts chapter 19, mula ho sa verse 11 hanggang 16. Ito ho yung sinasabi kanina, hindi basta-basta na kung sino-sino lang na pwedeng pangahasan na gamitin o sambitin ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ito po itungkol sa mga anak ni Esceva. Sabi po doon sa verse 13, may mga Hudyo roon na pinangahasang. Ayan, nangahas po sila. Kala nila, pwede yung gaya-gaya. Naalala ko nga ako dito, may tagpo dito ng yung nakita kasi niya sina Pablo, nagpapalaya sila ng sa mga espiritu. Sinulsulan niya sila. Binabayaran, kala nabibili yun, yung kapangyarihan na yun. Ang sabi sa kanila ng mga alagad, mapapahamak ka. Kasama na yung salapi ang sabi. So sabi, may mga Hudyo roong pinangahasang sambitin ang pangalang Panginoong Jesus sa mga inaalihan ng masamang espiritu. Kasi, yun nakita nila yung mga alagad, nagpapalaya sila ng mga masamang espiritu sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, abay gayahin nga natin. Sabi nila. Then ito sabi sa pangalan ni Jesus, ito, meron naman po ako naano dito ng mensahe na pulot ko dito. Sabi kasi nila, sa pangalan ni Jesus, okay naman, tama naman, no? Kasi nakita nga nila, narinig sa mga alagad, na ipinangangaral ni Pablo, iniutos ko sa iyo lumabas kayo, sabi nga sa mga masamang espiritu. Then, sabi nung masamang espiritu sa verse 15, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit kayo, sino kayo? Alam po niyo kung anong napansin ko dito. Una, bakit ganon? Una, wala ho silang kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. Wala silang koneksyon. Makita mo natin dito, pinangahasan nilang sambitin. Wala silang relasyon, ibig sabihin. At pangalawa, dinagdagan nila ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Okay na sana yun Kaya lang sabi, sa pangalan ni Jesus, dinagdagan nila na ipinangangaral ni Pablo. Hindi pa ba sapat ang pangalan ng ating Panginoon Kristo na kailangan idugtong pa si Pablo? Kasi sinagot sila, si Jesus kilala ko. Si Pablo kilala ko rin, sabi ng masamang espiritu. Kilala pala tayo, maging yung mga Kristiyano o hindi Kristiyano, yung sumasampalataya at hindi sumasampalataya, kilala pala ng masamang espiritu. Kaya kapag nakikita ng isang nagpapalayas ng demonyo na walang connection sa ating Panginoon Kristo, abay, baka ganun din ang mangyayari, sagutin lang sila ng masamang espiritu. Balikan sila. Kaya ganun nga, nangyari ho. Sinunggaban sila ng masamang espiritu. At ayun, pinaggulanit yung kanang mga damit. Kahapon at kanina, kahapon ba? Pero kanina, tininan ko ulit. Okay na ho sana Kaya nung mami ko yung badang uli, naku, yari na kakasabi sa loob-loob ko. Kasi meron po kasi nga doon sabi niya, kasi nangangaral din siya, isang pari. Tapos hinalimbawa niya isang pari din, sabi niya. Sabi niya, may isang pari daw na nagpapalayas ng masamang espiritu. Then, okay na sana, sabi niya. Una, sabi niya, walang substitute ang Diyos Sabi niya, okay, ang ganda Kaya lang, nung may pinakinggan ko ulit, yung susunod niya sasabihin, sabi niya, ang sabi daw nung pare, inis na inis at takot na takot ang demonyo sa kanilang mahal na ina. Sabi, si Maria daw po. At sabi pa, nanginginig raw ang demonyo kapag binabanggit ang pangalan ng kanilang mahal na ina na si Maria. Wala ho ako nabasa sa Bible ng gano'n Na ang mga demonyo, masamang espiritu,
nanginig sila na narinig lang ang pangalan ni Maria. Hindi ho natin minamasama si Maria. Kaya lang, ang nakalulungkot ho, yun nga ho, minsan napapasama tuloy si Maria dahil sa maling turo ng iba. So tama ho, inasya ng ating Panginoon Kristo sa laman. Ginamit ho siya ng Diyos na sisidlan. Siyang napili. Pero hindi ho nanginginig ang mga demonyo sa kanya, kay Maria. Maliwanag ho yun. At sa kanino pa mga santo. Katulad ho kanina nabasa natin, di ba? Hindi sa aming sarili, sabi ni Pedro. O sa aming kabanalan mismo, hindi rin. Kaya lumakad yung lumpo, kundi sa kapangyarihan. Kasi yun si Jesus eh. So maliwanag ho, kaya kapag mayroon pong mga nagpapalayas sa mga espiritu dyan sa mga lugar at hindi ang Panginoon Kristo ang daladala o daladala man at mayroong karugtong, abay wag mo ninyong tanggapin at paniwalaan. So pangatlo, dito na ho tayo, tatlo lang naman ho ito eh. Pangatlo ho, sa paghingi naman sa Diyos Ama. Ayan. Tingnan ho natin. Paano ba tayo hihingi sa panalangin? Alam naman ho natin, yung mga nakagsinan natin, na ang dami nating mga, tawag dito, dinadaanan. Kung sino-sino dinadaan natin sa paghingi natin sa panalangin. Ang dami mga pangalan. Masyado tayong sigurista. Pero hindi ho gano'n ang turo ng ating Panginoong Diyos sa paghingi sa Kanya. So sa John chapter 14, verse 13 hanggang 14, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, at anumang hingin ninyo sa Ama, sabi, sa aking pangalan. Ang nagsasalita po dito, ang ating Panginoong Kristo. Sabi niya, anumang hingin ninyo sa Ama, so, kung tayo humihingi sa Ama, so kailangan humingi tayo sa Kanya sa pangalan lamang ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya, ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng Anak. At gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Kaya wag ho tayong humingi sa Diyos sa ibang pangalan. Hindi ho makakarating sa Diyos. Naririnig niya pero yung tugon wala. Kasi mali nga ho yung address natin. Kaya pag mali nga yung address, hindi makakarating na. Di ho ba? Sumulat ka. Kahit tama yung nakapangalan doon at mali yung address, hindi makakarating po doon. Pagtatanong ka, pero andyan ba si Pedro de los Santos na ganito address? Wala. Kasi mali nga yung address. Ganun din ho, tama ang paghingi natin sa Diyos, kaya lang mali ang pag-a-address natin. Ibang pangalan ang ginagamit. Mali ho yun. Hindi ho ako nagsasabi, kundi ang salita ho ng Panginoon. Ang Panginoon po mismo. John chapter 15 verse 16. Sabi ho, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ulit-ulit ho, sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Kaya kapag sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, tayo humingi, sigurado ho ipagkakaloob. Kasi yun ibinigay nga ng Diyos Ama na pangalan. Kapag ibang pangalan ang ina-address natin sa Diyos Ama, wag ho tayo makakaasa na ipagkakaloob ng Diyos o matatanggap natin. Maring sabihin ng ba't ho natatanggap tayo? Yan ho ang dapat ninyong malaman na pandaraya ho ng dyablo para papaniwalain ho tayo sa mali. Sa Revelation nga ho, maging yung mga larawan na kapag sasalita di ho ba? Nabasa na ho yung larawan ng beast. Pagsalita, ay wag ho tayo magtaka kung bakit yung iba sinasabi nila may mga larawan na lumuluha, etc., gumagalaw. Abay, hindi ho lahat ng ika nga sinasabi natin himala o milagro sa Diyos. Pwede ho yan na duplikahin ng kaaway ng dyablo.
So John 16:23-24, sabi, tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, ito ho, sabi, hanggang ngayon, sabi, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ito po sinabi dito ng ating Panginoon na hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. At kung ibig sabihin kaya dito ng ating Panginoon Kristo. Maaring yung iba, humihingi sila hindi sa pangalan ng ating Panginoon Kristo kasi wala pa kayong hinihingi sa aking pangalan sa Ama sa pangalan ko Kaya wala silang natatanggap. Kasi ibang pangalan ang ginagamit nila o ibang mga, ano bang tawag dito? Mediator. Kaya sabi ng Banal Sulatan, isa lang tagapamagitan ang binigay ng Diyos. Ama, si Jesus. Yung iba gumagamit eto masagin man lang ang katotohanan, kailangan mapalaya tayo sa katotohanan. Kung hindi, kawawa tayo. Datnan tayo ng ating Panginoon Kristo o ng kamatayan na nasa mali tayo, kahabag-habag po ang magiging kalagayan natin. Kaya pinapahayag po namin ang katotohanan, nasa inyo po, kung tanggapin po ninyo, dalangin po namin, wag nawa po maging sarado ang ating isipan at puso. Dahil kami rin dati rin kami mga sarado de kandado. Na matigas din noon, pero sabi nga walang matigas na puso sa ating Panginoon Kristo. Yung iba, humihingi sila, ito marami silang mga patron pagpatron mga padrino ito Ito ilan lamang ho ito Nung sinerge ko po mga ito, nangingiti ako Sa mga biyahero, ayan. Sa mga biyahero, nagbibiyahe, mananalangin sila sa kanilang patron para ingatan sila. Ang tawag sa kanilang patron, si Saint Christopher. Siya ba ang mag-iingat? Actually, wala man sa Bible ito, si Saint Christopher. Sa mga biyahero po, kung gusto po niyo ingatan ng ating Panginoon, ingatan kayo ng ating Panginoon, meron ho akong salita ng ating Panginoon sa Psalm 91. Yan ho. Siya naghahangad ng pagkukob ng kataas-taasan, sabi ko. Siya po nag-iingat sa atin, sabi ko doon sa Psalm 91. And then sa pangalawa, doon naman po sa mga walang anak na gusto magkaanak, dumadalangin nga sila sa Diyos, kaya lang, hindi sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, sa pangalan ng kanilang patron, si Saint Clare na tinatawag, Santa Clara Pinong-Pino daw. Siya raw ang patron ng mga baog na walang anak. Kapag sila ay sumasayaw, may dal sila mga itlog na handog tayon, simbolo ng mga fertilidad. Yun ho ba siya ba ang nagbibigay ng anak sa mga walang anak? Yan hong sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 113 verse 9. Nasabi ho doon, ang babaeng baog pinagpapala, binibigyang anak para lumigaya. Ang sabi ho. Yan ay napatunayan na ho, kina Abraham, Sarah, sa mga mother ho ni Samson, matanda na, wala nang pag-asa magkaanak, kina Elizabeth, marami ho, wala ho silang mga anak, wala nang pag-asa magkaanak, pero ang Diyos ho ang nagbigay sa kanila. Kaya sa Kanya ho, kayo humingi ng anak sa ating Panginoong Diyos. Siyempre sa pangalan ng ating Panginoon, pag tayo po lumalapit, wag ko kay Saint Clare. Pangatlo, yun naman pong mga magsasaka na gustong makaani ng maraming ani, ang patron nilang dinadalanginan, si San Isidro Labrador. Siya ba ang nagbibigay ng masaganang ani? Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, yun ho ang susi. Sekreto kung gusto nating managana, sumagana, yung kaban. Yung lalagyan natin ng mga ani. So Proverbs 2 yan, chapter 3 verse 9 and 10. Ito, wala ito
Pero sinama na rin ho natin eh. Patron naman sa bungero daw eh. Si San Pedro, ginawa patron sa bungero si San Pedro. Tawawang San Pedro. Inuugnay tuloy yung manok na tumilao sa kanya. So siya ang patron nila, si San Pedro daw. Pamanalo sila, ayun, mananalangin sila kay San Pedro, papanalunin mo kami. Itong mga manok namin, derby, maling-mali. Mga bigo sa pag-ibig, ayan. Mga bigo sa pag-ibig, may patron din ho sila. Si Saint Ramon the Baptist. Yan ang para sila magkaroon ng panibagong pag-ibig, ika nga. Maka-recover doon sa pagkasawi. Ito, kay Ramon, Saint Ramon the Baptist. Yun ho ba yung mga sinasabi? Sabi ng Diyos sa Isaiah 43 verse 4, na sapagkat napakahalaga mo sa akin, ang sabi, dahil mahal kita. Si Lord yung kung tayo nga po nabigo, si Lord ang maghihilom, magpapahilom sa ating puso at magbibigyan ng panibagong pag-ibig sa buhay. Pang-anim, patron ng mga mangingisda. Ito, bagamat nasa Bible si San Andres, hindi ho siya. Wala nga sila mahuhuling isda eh. No? Malibang kay San Andres, sabi si San Clemente din daw, patron ng mga mangingisda. Pag pumalaot sila, mananalangin para makahuli sila ng maraming isda. Kita ninyo, imbes na sa Diyos sila manalangin, iba ang kanyang dinadalanginan. Well, doon sa John chapter 21, verse 6, sabi doon, nung makita ng mga Panginoon kanyang malagad na walang mahuli, i-tiyan ninyo sa bandang kanan, sabi. At yung i-tiyan nila at yung huli nila, halos mapunit yung kanilang lamba. Kita nyo, si Lord na lang ang nakakaalam kung nasaan yung mga isda. Kaya nga, nung naalala ko, isa pa yung magbabayad sila ng tax, di ba? Kaya punta, pinakuha yung isang isda at kinuha doon yung pambayad ng tax ho. So hindi ho si San Andres o San Clemente ang dadalanginan ng mga mangingisda upang sumagana po ang yung mga isda mahuhuli. At sa mga hayop naman ho, si St. Francis of Assisi. Mali rin ho ito. Para ingatan ng Panginoon yung ni San Andres, yung mga proteksyonan yung mga alaga natin. Hindi ho. Kahit sa mga hayop po, may binanggit din ho sa Proverbs chapter 12 verse 10, yung matuwid ang sabi, mabait kahit sa kanyang mga alaga. Panghuli po, itong panghuli, kung totoo po ito eh. O baka ito ay lang, parang pagpapatawa lang. May patron din daw yung mga opisyal ng gobyerno. Si St. Luke daw. Bakit ho kaya? Ang binasa ko tuloy-tuloy yung kwento. Kaya pala. Ito, pakinggan na lang ho natin. Sabi, yung daw mga public official na may meeting, so pag nag-meeting sila, ang ginagamit ng upuan ay yung conference chair. At pag sila nasa office naman, sa kanilang opisina, executive chair. Kapag na-stress sila sa trabaho, massage chair. Papamassage. Doon sa At pag nabisto naman daw po sa kanilang kalokohan, sa pangungarap, wheelchair. Di ba? Pag nakikita na naka-wheelchair palagi, pag nabisto sila. Kaya sabi, paano pag guilty? Napatunayan guilty. Kasala talaga. Sabi doon, wala na yung electric chair. Pwede. Kaya yun daw patungan St. Luke. Itutuloy sila sa St. Luke Hospital. Doon sila magbaki. So, yun po yung katotohanan po, na pinamulat po sa atin na mali.
na tumatawag nga tayo sa Diyos pero mali ang pagkakilala natin at pamamaraan natin sa paglapit sa Diyos. Sabi nga ng mga alagad, kayo nang humatol, alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sundin ang tao o ang Diyos, ang sabi. Para sa amin, sabi sa Acts, ang Diyos ang susundin namin. Kung tama po ang sinasabi ng tao at ayon sa salita ng Diyos, sundin po natin. Pero kung mali ho at hindi ayon sa salita ng Diyos ang sinasabi ng sino mang mangangaral ng anumang reliyon, huwag ho nating sundin. Kahit na sabihin natin na may anyong kabanalan ho yan. Ang sundin ho natin ang Diyos sa kanyang mga salita. Yan ho ang pakinggan ho natin. Hindi ho tayo ililigaw at lolokohin nito. Dahil ang salita ho ng Diyos ang sabi ay katotohanan. Dito lamang ho natin masusumpungan ang katotohanan. At panghuli po, ang pangalan ng Panginoong Hesus ay sapat na po, di na kailangan dagdagan pa. Sapat na ho. Amen. Salamat aming dakilang Diyos Ama. Napaka-liwanag ho na sinasabi ng iyong mga salita. Salamat sapagkat kami dati mga bulag din, nasa kadiliman, namumuhay sa kadiliman sa akala namin, dahil yun ang aming mga nakagisna at nakamulatan, ay yun ang tama na pamamaraan ng paglapit sa iyo. Subalit salamat po o Diyos, hindi mo po kami pinatili doon sa ganong kalagayan. Binuksan mo po kami, ang aming mga mata, ang aming kaisipan ay niliwanag mo po, binuksan mo mula sa pamagitan ng iyong mga salita. At dalangin po namin, Panginoon, na naway tanggapin din po ng iba ang iyong mga salita. Sabi ng mga salita, may masakit ang katotohanan, Panginoon, but ito po ang siyang magpapalaya sa sino mang tatanggap nito. Papalaya sa lahat ng mapandaraya ng dyablo noon pa man sa aming pong buhay. At patuloy, Panginoon, na patnubayan mo po kami sa landas ng buhay hanggang sa muling pagparito po ng aming Panginoong Jesucristo. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.